Simula May 15, hindi na eligible makatanggap ng post-graduation work permit ang international graduates mula sa tinatawag na private-public partnership colleges. Ang pinakabagong update sa International Student Program sa report ni Paula Saraza. Overall, we are spending a lot amount of fees like $20,000, $40,000 for one course. So we should get a time for post-graduation work permit to cover all our expenses. Sa halip na Setyembre, ipatutupad na sa May 15 ang bagong pulisiya sa International Student Program kung saan hindi na eligible ang mga international students na magtatapos mula sa mga private-public college partnership programs na makatanggap ng Post-Graduation Work Permit o PGWP. Nakikita natin is parang they're delivering the policy changes in piecemeal. Kasama ito sa marami pang pagbabago sa programa na unang inanunsyo ng Immigration Canada noong Enero. Ayon sa isang immigration lawyer, bagamat hindi iligal para sa mga pribadong kolehiyo ang makipag-partner sa public colleges para mabigyan ng PGWP ang mga international graduates, posibleng nasisilip na ng ahensya ang pang-aabuso ng ilang kolehiyo sa sistema. Ito ay loophole dahil ang lumalabas sa mga sub-licensing ay parang yung public college mismo ang nagbibigay ng diploma. At ang rules sinasaad, galing ang inyong diploma sa isang public college, ay mabibigyan kayo ng PGWP. Kayo ay PGWP eligible kahit na never kayong tumungtong sa campus ng isang public college, kahit dun lang kayo dun sa private, basta nakalisensya sila. So nakita nila itong loophole na to, at nakita nga nila yung malaking growth ng international students ay naririto, so ina-address na ito ng immigration. Hindi malinaw kung may koneksyon nga ba sa anunsyong pagbabawas sa bilang ng temporary residents ang naging desisyon ng IRCC na agahan ng pagpapatupad sa pagbabago ng pulisiya sa mga tatanggap ng PGWP. Pero ani Dangzalan, malaking problema ito para sa mga nakapag-enroll na sa private-public college programs ngayong spring at summer intake. Dahil binigyan mo ng mahabang deadline ng mga colleges, maaaring nag-cash in din sila na, dali, enroll na kayo ngayong May. Kasi po pwede pa. So ngayon, yung mga naakit at nahulog sa sales pitch, malaking problema nila. Pero hindi man makakatanggap ng PGWP, may tsansa pa rin daw ang mga maaapektuhang international graduates na manatili at makapagtrabaho sa Canada, bagamat di raw ito garantisado. Before siya matapos ang program niya, and marami naman talagang gumagawa nito, is maghanap siya ng employer willing to support with an LMIA. Yun nga lang, as we know, challenge din ito. Pero hindi siya imposible. As long as nasa critical sector kayo. Yung language ng policy announcement today, actually sinabi naman na meron mga critical sectors na talagang mataas ang demand. So doon sila mag-focus. Paalala niya dahil sa sunod-sunod na mga pagbabago, may mga pagkakabuhol-buhol na sa pulisiya na dapat mabusising pag-aralan ng mga aplikante bago gumawa ng anumang hakbang. At kung hindi sigurado, lumapit sa mga profesional. Gusto nilang ibalik yung integrity o palakasin ulit ang International Student Program. Pero hindi ba dahil sa mga pagbabagong nilalabas nila ngayon, sabi mo nga patsi-patsing pagbabago, hindi ba mas kini-question ng mga international student applicants kung ano ba to, bakit ganito, bakit hindi organisado? In previous interviews, I mentioned the term policy stability, 'di ba? Kung papatsi-patsi kasi yung announcement trickles, parang nag-aabang ka parati kang nasa edge. So ang hope ko sana dito sa policy communication is sana mas coherent. Sinubukan ng Omni News kunan ng pahayag ang IRCC pero hindi ito umabot sa oras ng broadcast. Paula Saraza, Omni News, Toronto. Sa kakapasok lang na pahayag, sinabi ng IRCC ang hakbang na ito para raw di baguhin ng mga kolehiyo ang petsa ng pagsisimula ng fall semester. Wala rin daw itong kaugnayan sa kakaanunsyo lang na pagbabawas ng bilang ng temporary residents sa Canada.